Dahil gagawa tayo ng off-grid na design. So pagka meron tayong solar panel, ganyan, meron yang positive, meron yang negative. Gagawa tayo ng ganyan, solar panel, meron yang positive sa likod na, at meron ding negative. Tapos pagka off-grid yung gagawin natin, meron tayong SCC o Solar Charge Controller. Tapos gagamit din tayo ng inverter. Ayan, inverter. INV na off-grid. So, off-grid. Galing doon sa panel, pupunta dito sa charge controller, pupunta dito sa inverter. Pero bago doon, tignan natin yung ating charge controller. Anong requirement niya? Ang design natin is 24 volt na system. Ibig sabihin 24 volts yung battery natin. So ang ating maximum na solar power is 1600 watts. Tapos yung kanyang voltage maximum 620. Kaya take note sa mga info na to, huwag nyong sosobrahan. So yan. Ito, gagamit tayo ng halimbawa is 585 watts. 585 watts. Meron tayong sabihin natin 48 volts na ano siya, VNP, maximum power voltage. So 48 volts na lang to, VNP, maximum peak voltage nya. So yun yung maximum peak voltage. Tapos ang kanyang wattage is 585 watts. So 585 multiply natin sa 48 volts. So ilan yun? Ay mali, hindi na, ito na pala yun watts na pala yun So nandyan na pala yung wattage nya. Current yung iniisip ko. So nandyan na yung ano nya, wattage nya. So pagka malaman natin yung current, i-divide na lang natin yung 585 over yung voltage. Ito na yung current natin, yung I. Tapos i-connect natin yung so yung ating solar panel papunta doon sa kabila, naka-series. Yung positive nya papunta dito sa positive ng solar charge controller. Tapos yung negative nya papunta rin dito sa negative ng charge controller. Hindi na natin lalagyan ng mga breaker. Ano lang to, demonstration lang. Siyempre maglagay kayo ng breaker pag actual installation nya, na ibang topic na lang yun. Tapos pagdating dito sa baguhin na nga lang to, padaanin natin sa iba. So dito na lang sa yan. So pag papunta sa solar charge controller natin, ito ay 24 volts na system ha. So, tapos yung ating SCC papunta naman sa battery. So gagawa naman tayo dito ng battery bank. Sabihin na natin ito yung kanyang negative, ito naman yung kanyang positive. So positive yan. Dito sa solar charge controller, syempre dadaan sa battery, pero hindi muna natin ilalagay dyan. So papunta rito, papunta dyan. Tapos yung ating off-grid inverter dito na rin kukuha, galing dito. Gawin natin itim ito. Yan. Yung ating off-grid inverter dito na rin kukuha. Yan yung negative nya. Tapos yung positive is
dito rin kukuha sa battery. Pwede dito, diretsong ganon kung magkatabi lang, mas maganda. Pero pag mas malapit yung battery dito mo kunin. Pero pagka magkalapit itong dalawa, kahit dito na lang, pwede na yan. Tapos yung output nito, inverter mo is sabihin natin 230 volts. Ito yung papunta sa yung load o bahay. So yon. Pero may mga inverter naman na mga may na built-in na MPPT na. So may built-in na solar charge controller na nandito na sa loob. Halimbawa, ang ating inverter is 3 kilowatt. Ito ay na 24 volts. Multiply para malaman mo yung breaker size ng battery dito. May breaker size. Pero pagka mga off-grid kasi mayroon ng built-in kadalasan eh. Pero para malaman mo is 3 kilowatt, 3,000 divided by 24. Yun yung ampere na kailangan mo na breaker para sa battery. Pagdating naman sa sa output na 220 volts, so 3,000 watts pa rin, divided by mo yung 230. Yun yung breaker na kailangan mo sa 220. Ito yung ampere ng 24 volts. Ito yung ampere na kailangan mong breaker para sa 230. Yan. Ayan. Ganyan. Tapos dito sa solar charge controller mo, halimbawa, ito ay maximum niya, katulad nito ay 60 ampere. Yan, 60 ampere. So kailangan mo pala siya ng hindi bababa sa 60 ampere dito. Kasi pagka nag 50 ampere ka, nilagay mo dito, may breaker ka halimbawa dito na 50, maaring mag-trip. So kailangan hindi bababa sa 60. 60 pwede, pero pagka kasi pagka mataas masyado yung araw, maaari ding mag-trip minsan. Pero safe siya yung yung SCC mo. So nasa inyo na risk yun. Yung ako kasi hindi ko na nilalagyan ng equivalent ng SCC na circuit breaker dito, kasi isolation lang ginagamit kong isolation. Naglalagay na ako dito ng mas mataas. Pero kung gusto mong protectionan yung SCC mo rin is 60. Kung 60 yung 60 ampere, kung 60 ito, pwede kang maglagay ng 60 din dito. Sa akin tinataasan ko mas mataas sa nito, kasi isolation lang naman. Meron kasing tinatawag na mga contact resistance na nakakabawas eh. Tapos dito naman sa panel, halimbawa may na-compute ka rito na 13 ampere dito. Halimbawa kinompute mo, may nameplate naman yan sa likod, makikita mo kung ilang ampere yan. Halimbawa 13 ampere. So gagamit ka dito ng breaker naman na 15 ampere. Yan, kung 13 lang yon, hindi yung mas mababa sa panel ang gamitin nyo. Magti-trip lang din yon. So kung 13 ito, 13.5, 14, so 15 ang breaker nito. DC. Ito DC ito. DC breaker. DC breaker din ito. Yung sa battery, DC breaker din. Saka sa load AC. So, ganun din dito yung breaker nito sa off-grid. Pagka usually meron to meron ng built-in tong mga to. Mga breaker, yung mga yung mga nakukuha ko, meron ng sariling nakalagay na ganito. So, hindi mo na kailangan mag-compute pa. Dito na lang sa SCC. Tsaka dito. Pero hindi mo naman kino-compute yan, kasi tignan mo lang yung nameplate nito, makikita mo na kung ilang ampere, tapos doon ka lang sa susunod na ampere.
Ito naman, makita mo 60 ampere, edi gamit ka na lang din ng 60 ampere. Kasi nandyan naman, nakasulat naman dyan. Oh. Susunod ay gagawa tayo ng MC4 connector kung papaano at yung tools na gagamitin.